Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, ang i-share ko naman sa inyo is ano ba yung mga qualification at requirements para makapag-apply ka dito sa Israel for the housekeeping sector. So kung bago ka pa lang din sa aking channel at interesado kang malaman, this video is for you. At kung bago ka pa lang din sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka pa sa mga susunod kong video. Nakikita nyo ba yan? Itatawag ko muna yan, okay? Wait. I have changed, just like you, For how long must I wait? So, yun na nga guys, tapos na tayong magligpit. Tapos na tayong magtaob ng mga pinagkugasan. So, anyways, ayan. So, ano ba yung mga qualification at requirements dito para makapag-apply ka as a hotel worker sa Israel? So, ito yung mga qualification guys and requirements. Pero disclaimer lang, hindi pa open sa e-registration yung application. Pero, mas okay na rin na kumpletuhin nyo na yung mga requirements habang naghihintay kayo. So, kasi guys, yun yung ginawa ko eh. Habang naghihintay ako ng mag-open sa e-registration, kinumpleto ko na yung mga requirements ko sa caregiving para once na nag-open siya, ayan, mabilis ako makakuha ng slots for the evaluation ng requirements at makakuha rin ng blue card. So, yun ang gawin nyo guys. Habang hindi pa open sa e-registration, kompletuhin nyo na itong mga requirements na to guys. Kasi, konti lang naman siya. So, for sure, habang naghihintay tayo, mag-open sa e-registration. Kunin nyo na, i-comply nyo na yung mga documents na to. So, ano ba yung mga qualification muna? For sure, check nyo kung qualified ba kayo or pasok ba kayo sa mga hinahanap nila as hotel worker. So, yung number 1 is NC2 Certification in Housekeeping. So, dapat is meron ka nitong NC2 sa housekeeping. At least 25 years of age. And for sure, tatanungin nyo kung may age limit. Wala naman kasi nakalagay, guys. So, as long as physically fit ka and kaya mo magtrabaho sa housekeeping at naipapasa mo yung medical mo, then go. Philippine citizenship, ayan, sabi nga nila sa news, mga Pilipino yung gusto nilang kuning magtrabaho dito sa hotel. Never previously work experience in Israel. So, ibig sabihin, first timer or first time niya magtatrabaho dito sa Israel. Yun yung isa sa mga qualification nila. Does not have parents, spouse, or children currently in working or residing in Israel. So, wala kang asawa, nanay, tatay, anak na nagtatrabaho dito, then ikaw nang pumunta dito. NBI clearance, ayan, dapat meron ka niyan. Physically and mentally healthy, does not suffer from disease or from chronic medical condition, including but not limited to tuberculosis, hepatitis, syphilis, gonorrhea, and AIDS, and is capable of the physical demanding hotel for housekeeping work in Israel. So, yun yung mga kailangan na qualification, guys. So, dapat, wala kang nakakahawang sakit at kaya mo magtrabaho yung workload sa hotel. And they declare that they are diligent, service-oriented, pay attention to details to have polite manners. So, alam nyo naman yan, guys, diba? Good English language, ayan, syempre. Hindi naman totally kailangan fluent. At as long as nakakaya mo makipag-communicate sa mga guests ng maayos. So, yun yung mga qualification, guys. So, ano naman yung mga documents na kailangan natin dito para... Ito sa e-registration, guys, Ang maganda dyan is gumawa na kayo ng e-reg nyo sa website ng POEA. Search nyo na yung e-reg POEA. Ayan. Gawa na kayo ng account doon. Para once na mag-open yung applyan, guys, is meron na kayo, i-upload nyo na lang yung mga documents nyo. So, diretso agad. Kasi ganun yung ginawa ko no sa caregiving eh. Kinumpleto ko lahat yung mga requirements ko. And then, nung nag-open na sa e-registration, ayan, unang-una ako. November 16 yun, di ko makakalimutan. November 16 yung e-registration ko. Nakakuha agad ako ng schedule. November 19, ayan, kung napanood nyo yung vlog kong yun. Nandun, talagang breakdown ko kung paano, kung timeline ko, paano ako nakapunta dito. So, ganun din yung gawin yung magandang way, guys, habang naghihintay tayo ng for the second batch, ayan, kaya nyo na yung mga documents nyo para once na nag-open, ayan, makakapag-apply kayo agad-agad, guys. So,
And then, ito yung mga documents na kailangan natin, na kailangan likumin or i-gather natin. So, Certificate of POs, ayan. Pwede nyo i-browse tong vlog kong to. Kasi halos parehas lang naman, ang difference lang guys. Alam nyo kung ano. NC2 sa caregiving, tsaka TOR, tsaka diploma. Yun lang ang magkaiba. Pero halos lahat parehas lang din yung requirements guys. Kasi since G2G siya, parehas na parehas lang din pati yung process. Kasi lahat is sa e-registration ka mag-a-apply. So yun, POs, ayan. Print out ng e-registration account. NC2 certification ng housekeeping. Scan copy of passport. NBI clearance. PSA, UMID ID mo. It's either, meron na nga UMID ID, National ID, Voters ID, Postal, Driver's License, at kung ikaw naman is married, is yung ID ng asawa mo. So, marami namang ulit magtatanong yan, paano kung hiwalay na, tas wala kang ID? Ang ginagawa nila, kasi yung iba parang, voter certificate ng asawa nila. Kung talagang as in, wala na silang communication, wala kang ID ng asawa mo. Yun yung inaano nila. And then, 2 pieces of picture, recently picture, ayan. 2x2, yung 2 pieces nun. Yun lang guys yung mga ito sa mga nasa list na yan, ayan lang yung mga list of requirements na kailangan mo i-provide. Actually, yun nga sabi ko, disclaimer, hindi pa siya open sa e-reg. Pero magandang gumawa ka na ngayon pa lang. Para pag nag-open siya, ayan, isang click mo lang guys, makakakuha ka agad ng schedule. So, sabi nga nila, daig ng maagat ang masigas. Diba? Kung kumpleto ka na, kasi hinihintay mo na lang yung announcement mag-open sa e-registration. Kasi guys, ngayon, yung inuuna nila ngayon is yung mga na-cancel nung 2020. So, yun muna yung una nilang paaalisin. Yun ba muna yung pinaprocess nila kasi madami-dami din sila guys. Pero, for sure naman mag-open pa yun for second batch. Parang sa caregiving din, di ba? Unang sabi nila 500 lang. Pero, ang dami ng batch na na-announce na extension ng na-extend. So, for sure sa housekeeping, uunahin muna nila yung mga na-cancel ng 2020. And then, next na yung second batch. So, dapat hintayin natin yun guys. So, ayun lang naman. Napakasimple lang ng mga requirements, guys. Konti lang. As in, konti lang yung differences compare sa caregiving na kailangan mo pang mag-aral na accredited school. Diba? Actually, meron ng merong online class sa TESDA ng housekeeping. Module siya. Pwede mo siyang i-browse tapos nakakakuha ka ng COC. Pero, yung COC na yun is, kailangan mo pa rin magpa-assessment ng NC2. Kasi, ang iba guys, meron naman kasing work experience sa housekeeping pero walang NC2. So yung mga ibang assessment center, ang kailangan naman is COE lang para makapag-assessment at makakuha ka ng NC2 mo. So yun guys. So good luck. And try nyo guys, kung wala kasing height requirement ang housekeeping. So itong nakuha ko itong mga details na to, sa e-registration ko to nakuha. Itong mga to. So, itry nyo guys kung, for example, kasi may mga akong schoolmate na hindi nakapasa sa caregiving kasi may height requirement. Pero, sa housekeeping wala. So, pwede nyo itry dun guys. Basta may NC2 certificate kayo. So, good luck. Yan. Antay natin yung second batch for announcement guys. Sana nakatulong tong video na to. Dito. Ilalagay ko yung link ng website ng POE sa baba. Saka para makita niyo yung mga list of requirements ng POE. So, sana nakatulong tong video na to. Sana for references nyo na lang din. Ayan. Naka-flash naman sa screen yung mga list of requirements at qualification. Basahin yung mabuti. Kung may mga tanong kayo, comment down below nyo lang. At itatry kong isagutin niyan kahit hindi ako sa housekeeping. Pero kasi related siya sa POEA, under the government to government process. So for sure, wala yang placement fee ulit. Ayan. So ticket lang ulit, medical. Yun lang ulit ang gagastusin nyo for sure. So grab the opportunity. At konti lang ang requirements ng housekeeping guys, hindi siya ganun ka-komplikado. So, try nyo na at magkita-kita na tayo nito sa Israel guys. Ulit,
Salamat ulit sa mga bagong subscriber ko. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan, and then, God bless you all. Thank you!